Nakapaloob actually yan sa ating rules on evidence, yung ating leading and misleading questions. So from the word leading alone, di ba? Leading. So nililid ka niya. So halimbawa, ina-assist ka niya doon sa ah, pagsagot doon sa katanungan. So meron na siyang sinasuggest na sagot doon sa kanyang tinatanong. So when we say leading, so yung klase ng pagtatanong ay masasagot ng yes or no. Okay, doon sa tanong. So kung halimbawa yung tanong is sino yung kumuha, ganitong tao ba yung kumuha doon sa isang ina-assume mo na kinuha ng isang individual. So ang sagot lang niya is yes or no. Si Juana ba ang kumuha ng bag mo? So, syempre ang sagot dyan would be simply yes or no. So, ngayon, ang tanong dyan, okay, while when you talk about misleading question, so nakapaloob dyan sa ating article Rule 132, Section 10. Mhm. So, kung when you talk about misleading question, so una dyan would be, meron ka nang ina-assume na yung isang, ina-assume mo yung isang bagay na totoo, okay, isa na siyang fact na hindi pa naman testified to by the witness. So wala naman siyang binanggit, okay, na inamin niya doon na may pinatay. Pero, or merong nakuhang bagay, kasi yung sample natin kanina is an object na ninakaw or kinuha. So ngayon, doon sa pagtatanong mo, doon sa misleading question, wala naman siyang binanggit na meron siyang kinuhang bag. So yung klase ng pagtatanong mo would be tinatanong mo na kung ano ang kulay ng bag na kanyang kinuha. So kasi kung ang tinatanong mo is yung color of the bag na kinuha ng isang individual, so ibig sabihin, ina-assume mo na yung isang tao ay meron ng kinuhang bag. Kasi ang tinatanong mo na is the color of the bag. So with that, that would translate yung question to be misleading. Kasi nga wala naman siyang binanggit. Wala Mhm. naman siya sa doon sa kanyang testimony, wala naman siyang binanggit na kinuha. Eh bakit ang tinatanong mo na is the color of the bag that was ay yung kinuha ng isang tao. Okay? So yun yung misleading kasi meron ng assumption na may katotohanan na may nakuhang bagay kaya ang tinatanong mo na is yung kulay. Okay, so ng kulay ng bag na kinuha ng isang individual. Okay, so that is misleading. So there is now assumption or pangalawa is yung assumption which is uh, na contrary sa kanyang sinabi na which was previously stated by the witness. So you have mentioned earlier Mhm. that you have yung may kinuha kang bag, ganyan. So, minimension mo yon. So, am I right? O, di ba? Tanong mo yan. So, ngayon, wala naman siyang binabanggit with the testimony that a witness has given earlier. So, wala naman siyang binanggit doon tungkol doon sa na mayroon siyang kinuhang bag. Okay? So, ngayon, doon sa klase ng pagtatanong mo, meron kang ina-assume na sinabi ng isang witness na hindi naman niya binanggit doon sa kanyang direct testimony. So, that would now be misleading. So, then yung question dyan would be, ang misleading question ba is allowed? So, ang sagot natin dyan ay hindi. Kasi nga misleading eh. It mislead. Kaya lang, mislead, parang meron ng assumption na hindi naman niya binanggit. So, ngayon, yung leading question ba, ah, yung pagtatanong ng leading question is allowed? The answer is yes. Kasi nga, like for example, yung leading question kasi nagagamit yan when yung, ah, halimbawa, yung isang witness ay ah, nasa preliminary stage. Diba? So, when you say preliminary stage, doon sa direct examination, may preliminary stage, yung parang mag-i-introduction ka doon sa iyong presentation of a witness. So, doon sa presentation mo, syempre, it will start from the answer of yes or no.
So, yun naman yung gamit ng tinatawag nating leading question. So, that can be used in a direct yung sa preliminary or yung start pa lang. So, totoo bang may nangyaring ganito noong panahon ng yung ganito, ganyan. So, preliminary siya. So, ngayon, pwede ba yon na pwede bang sabihin natin na misleading question yon? Hindi po pwede kasi nga nasa preliminary siya. So, nasa paunang tanong ka pa lang. Meron ng objection, hindi po pwede yon kasi nga nasa preliminary stage. Kasi nga nag-i-establish pa lang siya ng yung surrounding circumstance in a particular case. So, yun sa punto na yun, pwedeng leading question na answerable ng yes or no. So, yun naman yung kailan nagagamit yung leading question na yan. So, but then again, basically, pag sinabi nating leading question, so pag yan ay nasa preliminary, nasa cross-examination. So, yung cross-examination kasi, di ba nakapag-present na yung direct witness doon Mhm. sa ating, ah, yung sa part ng prosecution. So, nag-present siya. So, doon sa prosecution, syempre makikinig ka doon sa mga binanggit niya. So, ngayon, i-establish mo yung truthfulness of or yung fact that was mentioned in the direct testimony. Kasi sa direct testimony, magsasabi siya ng mga facts. Okay, so yung mga katotohanan, yun ang sasabihin niya doon sa as a witness, yung nakita niya, yung kanyang narinig. So, yung mga using the five senses. So, kung ano man yon na sinabi niya, so ngayon i-confirm ng yung ating defense, yung ating yun tama yung sa Mhm. depensa kung totoo ba. So ano niya i-clarify niya na nabanggit mo na ganito ganyan sa iyong testimonya. So ngayon, syempre yan ay pwedeng gawin ng counsel, defense counsel kasi nga yan sa nakapaloob yan sa rules na yun nga cross-examination yun. Kasi nga bine-verify niya na binanggit niya or hindi. Ngayon kung ang tinatanong niya is talagang binanggit din ng prosecution witness. Ayan, no? Kung si binanggit niya yan na answerable ng yes or no, that is a leading question and that is allowed. So ngayon kung yung question na yan ay meron ng presumption of fact na hindi naman niya binanggit. Yun nga yung sinabi ko kanina na yung tanong ng depensa is anong kulay ng bag ang kinuha mo? 'Di ba kung titingnan mo yung ganong klaseng pagtatanong, kung anong kulay ng bag mo, so what comes to mind? Meron ng assumption na merong nakuha yung witness na bag. Okay, so would that constitute a misleading question? The answer is yes. Kasi nga meron ng assumption na merong kinuhang bag na hindi naman niya minention. Okay, so yun naman yung ating leading and misleading question. Mhm. Okay, so ibig sabihin parang yung leading, parang dinidiktihan o dinidiktahan o Parang, hinihimok ang sagot sa Attorney Sum. Yung misleading, parang nililigaw ang testigo dahil may maling or hindi napatunayan na sa premise sa or it attorney. So was ibig not sabihin, mentioned, halimbawa yes sir. attorney, kung Wala naman gano'n akong ay binanggit, nag-assume ng pero isang fact na hindi pa naman na sinabi o pinatunayan yes. ng witness, misleading na po ba agad yun, attorney? Okay. So, kasi nga, yung punto dyan is, di ba, ang kasi to elicit facts, yung ginagawang pagtatanong. So, Hmm? yung questioning to the witness is to elicit facts kung meron bang katotohanan yung kanyang mga sinasabi. So, ngayon, wala naman siyang sinabing ganun. So, kasi kung yan ay hindi siya inobjekan din ng partido, okay, so it's either the prosecution or the defense counsel. Pag hindi yan na-objectan, it will be put on record. Okay, so yun ang ano niya, yun naman ang consequence. Kaya very careful din yung ating defense, kaya nagiging agresibo din siya na Aha. mag-object doon sa klase ng pagtatanong kasi once that it has been entertained and it is admitted and put on record, so meron ng uh,
tawag doon, para meron ng katotohanan yung sinabi. So, kaya it is also the role of the defense to quickly, okay, object yung ganong mga klaseng pagtatanong. Kaya meron tayong tinatawag na yun nga yung sinabing misleading. Okay? So may misleading yung misleading question. So at the end of the day, it is up for the judge to decipher yung senator, lalo na um, yung ating yung ating presiding judge uh, to quickly, okay, na i-recognize whether that question would be sustained or um, yung ano natin, parang i-deny niya yung ano, di ba? Yung tanong na yon. So it's up for the judge naman. So kasi Mhm. although we cannot blame yung ating defense to object. Okay, so trabaho niya yun eh. And yung prosecution naman, syempre gusto rin niya na ah, yung ating prosecution, siyempre gusto rin niya na yung, hindi tama yun na pinapaamin mo sa aming witness yung hindi naman niya nabanggit. So si defense naman, gusto niyang ipasok yung information or fact na yon para it will be put on record. So kasi nga merong implication yan. Yun nga yung sinabi ko na like yung klase ng pagtatanong na meron tama ba na kulay blue Mhm. yung nakuha mong bag. So syempre kung may pag-aamin na doon na sinabi niya, ay hindi, green yon. So with that answer alone, parang caught ka na. Caught in your statement na inaamin mo indirectly na meron kang kinuha. Okay? Mm. Only what is debatable there is about the color. Kasi doon, meron ka ng liability. Okay? So kaysa yung tanong na iba, kung yung tanong is meron ka bang kinuha or hindi, at pag sinagot mo clearly hindi kasi wala ka naman talaga. So kung hindi yung sagot mo, so there is no issue about that kasi nga wala ka namang inaamin. Okay, so in the end, syempre pag titingnan mo, kung wala siyang, yung tanong is kung meron kang kinuha or wala at sinabi mong wala, so that will not establish a fact. Pero kung sinabing tama ba na ang kulay ng kinuha mo ay blue at sinabi mong green, okay, so pag sinabi mong green yung kinuha mo, so it means you are admitting that you have meron kang bagay na kinuha, kaya lang hindi tamang kulay yung nabanggit, kundi Oh. instead of blue, green, mga ganon. Okay, so merong epekto yan. Okay, kasi admission na yun eh. Mhm. Okay. So halimbawa, attorney, parang sinabi ng witness na hindi niya nakita kung sino ang bumaril, tapos tinanong siya, anong suot ni Pedro nang makita mo siyang bumaril? So malinaw po ba Yes, na misleading na yon? At bakit, attorney? yes, kasi nga, meron ng admission kasi once na Oho. sinabi mo na, hindi black yung ano niya, ang suot niya is white. So meaning, nakita mo talaga na merong, 'di ba, pinatay. So it's only an issue about the color. So yun naman yung ano niya, yun naman ang kaibahan. Kaya yung ating prosecution is quick to ano naman to, 'di ba, yung mga objection na yan. Okay, so it's quick to note na mag-object talaga doon kasi wala naman binanggit yung Mhm. kanilang witness tungkol dyan. Okay, so yun naman yun. And of course, doon alam nyo naman yung pag defense counsel, talaga naman they will try their best to elicit, di ba, yung mga or hindi naman yung mislead yung other party, kaya lang siyempre that is part of their strategy, Mhm. okay, to elicit facts from a particular prosecution witness. Okay. Kaya nga, attorney, kasi madalas natin naririnig sa hearing ng objection. So, attorney, automatic po bang sa leading ang isang yes or no question, o kailangan tignan kung ang tanong mismo ay nag-suggest ng sagot, attorney? Okay, kasi hindi naman yung siyempre yung sagot na yes or no, it Mhm. suggests an answer.
Kasi nga yes or no yan lang yun eh. So there is hindi po pwedeng in between kasi nga ang sagot nga lang dyan is yes or no. So would that constitute a leading question? The answer is yes. Kaya lang kasi depende kung sino yung nagtatanong ng leading question na yan. Kasi kung ang leading question is being asked by the prosecution, nasa preliminary stage siya, presentation of evidence. So definitely that is allowed. Kaya lang kasi and also that is allowed under yung ating tawag nito yung sa defense naman allowed yun basta answerable by yes or no kasi part yan ng kanilang validation or confirmation of that particular fact. Like for example, yun nga yung sabi ko nga na, di ba? So ang tanong is yung like for example, yung tinanong kung nakita mo ba yung pagkamatay ni Mr. Ganito or yung pagkuha ng isang bagay ni Mr. Ganito. So ang sagot yan is yes or no. So allowed ba yon sa part ng defense? The answer is yes kasi confirming only a particular fact. Kung talaga namang binanggit ng witness yan sa kanyang testimony. Kaya lang kasi kung ang tanong mo is kung yung bag nga na kinuha is kulay blue, ibang usapan na yun. Kasi nga, there is now a presumption or assumption na merong kinuha. Ang issue lang doon is yung kulay. Kasi mag-iiba eh. Okay, yung pagdating sa kaso, so syempre parang may inaamin na doon na merong talagang kinuha. Only what spells the difference would only be the color of the bag that was yung kinuha Mhm. ng isang tao. So, yun naman yun. Kaya, napaka-importante na yung isang defense counsel, trabaho lang nila to elicit facts, pero it's also an obligation or it's also part of the work of the prosecution na, oops, oy, depends. Wala namang binanggit yung witness namin na ganyan. Mhm. Eh, bakit ngayon sinasabi mong ganyan? So, it's misleading question. Objection, Your Honor. Okay, so yun. Kasi once na hindi siya nag-object, that would be put on record and that would be part of the uh, record ng trial. So it would be assumed na merong kinuha, ang usapan lang is yung kulay. Mhm. Okay, so ibig sabihin merong kasalanan, pwede na. Okay, pwedeng may kasalanan na kasi nga inadmit na doon sa mismong questioning. Okay, yung sa Okay. pagtatanong. Okay, so ibig sabihin pag hindi agad nag-object ang opposing counsel, so ibig sabihin attorney sa isang misleading question ay automatic na discretion o magiging admissible Yes. na attorney. Yes, yes, puwedeng gano'n na. Mhm. Okay, kaya napakalaking bagay din ang role ng attorney to be attentive. Okay, while the trial is ongoing, so they have to be attentive. Okay, doon sa trial proper kasi nga or doon sa pag-presentation ng witness dapat and of course doon sa mismong cross-examination yung sa part ng prosecution dapat sila din ay quick to uh, decipher or maintindihan kung ano yung mga pinagtatanong ng Mhm. defense counsel. Kasi baka mamaya, yung mga klase ng pagtatanong nila ay nilalagay na yung kanilang witness sa isang pag-amin na hindi naman nila binanggit doon sa investigation or magsasuggest siya ng mga bagay na hindi naman part doon sa testimony ng witness Mhm. na pwedeng ikasiya din ng prosecution. Okay, Mhm. yung nagpapatunay doon sa isang ah, kaso. So, like sa impeachment, di ba? So, may mga gustong patunayan, okay, ng ating prosecution. Ito namang depensa, siyempre sisirain niya yung mga pinipresentang ebidensya. Mhm. So, magbabanggit din siya ng mga bagay na ikakaligtas ng kanyang kliyente. Okay, so sa punto na yon, magbabanggit siya ng mga hindi naman nabanggit na pwedeng ah, makatulong sa kanyang kliyente. Mhm. So, yon dapat quick to judge yung or quick to question or to raise objection on the part of the prosecution. Oops, ikaw defense,
you're insinuating something na hindi naman binanggit ng aming witness. Okay, so dapat yung ating prosecution alert dyan. Kaya objection talaga yan, mag-object yan. Mhm. Okay, so ganun yun. Okay, okay. Attorney, sa inyong karanasan or sa bilang abogado, ano ang mas karaniwan nangyayari sa actual hearing, attorneys? Leading question ba or misleading question, attorney? Hindi, depende naman yun depende naman sa floor ng sinasagawang sinasagawang trial, okay? Mhm. So then again, alam nyo, very expansive kasi yan eh. So hindi naman lahat ay sinasagawa ng actual hearing kasi nga meron tayong rules, okay, on yung uh, yung may rules kasi diyan na hindi naman na kailangan ng actual trial. Hindi naman lahat ng kaso ay tina-trial. Okay, so merong judicial yung hindi mo maalala yung judicial affidavit rule. Mhm. Okay, so hindi na kinakailangan na yung affidavit na lang ng ating mga witnesses. So hindi naman na siya talagang pinepresenta doon sa court, 'di ba? Kasi may mag-execute ng judicial affidavit yung isang witness. So hindi naman na yung actual natin na trial. So depende kasi yan, sir. Hindi naman lahat. Mhm. Okay, so um, sa punto na yan, magkakaiba kasi yung approach. So dito nga kasi it's an impeachment trial. So kailangan talaga ng actual trial proper. Uh, kaya dito, and it's more lenient nga rito kasi nga yung procedure ay hindi siya covered ng ating not the whole process. Meron kasing sariling rules ang ating Senate rules on the conduct of the impeachment trial. So Mhm. meron silang sariling rules na govern, okay, by that their own rules. Kaya napansin mo na parang more lenient, di ba? Minsan nakaka-insert pa sila ng mga jokes diyan. Okay, kasi nasa kanila yan yung sa rules ng Senate pagdating doon sa kaso na yan. Kaya magkaiba din. So sa court at saka sa Senate rules. So doon sa Senate rules, tingnan nyo na lang, although the regular court process of objection Mhm. sustain or yung denied yan, yung kanyang yung kanilang objection, but then again doon sa Senate magkaiba kasi. So iba yung rules nila doon and it is more lenient. Kaya minsan nga nakaka-insert pa sila ng mga jokes na of course yung mga defense ay ayaw din niya doon. Okay, so parang nakakawala daw ng ah, yung nawawala yung pagiging professional ng mga Mhm. lawyer. So, yun naman yung implication daw ng mga ganong klase ng pagtatanong. So, anyway, nasa rules kasi nila yan, sir, kaya hindi ko rin directly masasagot. But then again, yun nga yung punto ng objection. Mhm. So, basically, it follows the rule na yung leading tsaka misleading question, parang same principle lang din. Yun ang Mm. pagkakalam ko. Okay. Kasi ibig sabihin, attorney, kung ang isang witness ay sumagot ng yes sa isang misleading question, ibig sabihin ba ito ay naging established na ng factual assumption na nasa tanong, attorney? Okay, so posible yan, sir, kasi nga Mhm. yun nga sinagot mo na ng yes, so it's already an admission. Okay, so kaya yung dapat yung ating prosecution dapat alerto din, okay, sa klase ng pagtatanong ng depensa kasi baka yung mga tinatanong nga is nailalagay yung ating nailalagay yung isang ah, partido ng pag-amin. Okay, so pag-amin. So doon, yun ang problema. Kasi kung, yun nga yung sinabi ko, pag tinanong yan na meron bang nakitang bagay, meron ka bang nakitang bag, ganito, ganyan. So kung that is answerable by yes or no, so pag sinabi mong no,
Okay, so okay ka na kasi no, wala kang nakita. Pero kung yung pagtatanong is yung kulay ba ng bag na kinuha mo ay blue, and then sinabi mo, ay hindi, ang kulay is green. So, meron nang inamin do'n, meron nang Mm, inamin na may nakuha. So, ngayon anong epekto nito sa kaso? So, that means that as if there is a crime committed with that, 'di ba? Yung ano natin. Kaya yung ating yun nga yung prosecution is quick to object that kind of question kasi nga meron na siyang pinapaamin. Okay, okay. na magiging makakaapekto of course sa kaso. Okay, Okay, okay. kasi kung may Okay, pag-amin, may okay. liability na 'yun. Attorney, as bilang criminal law professor, ano po yung Mm. opinion nyo itong going na trial, lalo nitong last sa hearing nung isang araw, at itong Wala, topic di na natin na si Attorney Copona, saka si Attorney yung Defense Counsel, si Attorney Pereira. Sa opinion nyo, ano po yung masasabi nyo, Attorney? hindi sa ano naman natin parang that they are just taking their role as lawyers. So tayo naman, wag tayong masyadong ito, we do not have to sa amin naman parang nire-remind na we should not stoop to the level na parang hindi ka na rin abogado kasi minsan parang may mga sinaside comment na hindi naman siya talaga normal sa isang abogado. Although sabi ko nga na the proceedings, the trial, court proceeding, ay yung ano natin, impeachment trial proceedings is sui generis, kakaiba yan, unique. Okay, it has its own rules. But then again, na more lenient yung dating. Pero sana maiwasan yung ah, pag ah, pagiging ano niya, parang entertainment na nagkakaroon ng mga side comments na in the end nagiging memes. Okay, na parang tuloy parang nagiging katuwa-tuwa daw yung tingin sa mga abogado. So yun lang naman yung comment natin diyan. But of course, pagdating sa objection, so trabaho lang din 'yan ng Mhm. ating prosecution to object kung merong talagang mga misleading question. So kasi minsan napapa-comment yung mga netizens tungkol diyan. So ah, tayo namang mga lawyer, wag mo nang patulan kasi nga that spells the difference. Kasi pagdating sa lawyer, trabaho na niya talaga yan. So naintindihan mo, may explain mo sa sarili mo. And it's not your obligation to explain to everybody else. Kasi that spells the difference. Kasi kung alam na rin pala ng netizen lahat, yung ginagawa ng lawyer, so parang wala na rin silbi ang lawyer pag ganun.